Binuhat ni Wall Cixinwu at naglakad palayo. Iniwan niya ang 7-star race bilang isang alaala ng nakaraan. Habang naglalakad siya sa madilim na kabubatan dala ang bata sa kanyang balikat, naisip niyang tinatawag nilang hari ng demonyo ang batang ito. Kanina lang ay nasa bingit ng kamatayan si Cixinwu, pero ngayon unti-unti nang bumabalik sa ayos ang kanyang paghinga. Napaisip si Wall kung may mga tulad pa kaya nito sa Jianghua. Naniniwala si Wall na mamamatay rin kalaunan si Xinwu dahil isa siyang tao, at ganoon lang talaga ang takbo ng mundo. Hindi niya alam kung posible bang baguhin ang katotohanan iyon, at kung magagawa man, ano ang magiging kapalit. Sa di inaasahang sandali, biglang lumitaw ang isang lalaki sa kanyang harapan. Napakunot noo si Wall dahil hindi niya ito kilala. Kahit nasa harapan na niya ito, tila wala itong presensya, isang bagay na hindi pa niya kailanman naranasan. Maingat niyang ibinaba si Xinwu sa lupa. Biglang bumalot sa paligid ang malalakas na bugso ng hangin, at sa kanyang isipan, para bang isang dragon ang lumilipad sa ibabaw nila. Naisip ni Wall kung aatake ba ang estrangherong ito, at kung kakayanin niyang manatiling kalmado. Puting mga ahas ang lumitaw at lumipad kasabay ng mga dragon. Matalim ang tingin ni Wall habang nakatutok sa lalaking dumating. Ngumiti ng bahagya ang estranghero habang papalapit at madali niyang pinuksa ang mga ahas. Nag-init ang dugo ni Wall nang marinig niyang sinabi ng lalaki na ito ay isang hamak na kopya lamang ng isang mas kahanga-hangang teknik. Isang dragon ang lumutang sa itaas habang si Wall ay clueless pa rin. Nabigla siya at napagtanto niyang hindi ordinaryong tao ang kaharap niya. Itinaas niya ang kanyang kamay, nagpa siyang kung hindi niya mapapatay ang estranghero, siya mismo ang mamamatay. Nararamdaman niyang parang mababasag ang kanyang kaluluwa at guguluhin nito ang sinulid ng kanyang kapalaran. Ngunit bago pa siya makagalaw, hinarang ng estranghero ang kanyang atake gamit ang isang malakas na bugso ng mana ni hindi man lang ito natinag. Gumanti ito ng suntok habang isang ipo-ipo ng berdeng enerhiya ang lumitaw sa paligid nito. Napasadsad si Wall sa lakas ng enerhiya, mabilis siyang umiwas upang hindi masaktan. May mga gasgas sa kanyang kamay at may hiwa sa kanyang mukha. Binalot siya ng gintong enerhiya habang naghahanda siyang bumuelo. Napangiti ang estranghero at tinanong kung kaya pa niya. Sinabi niyang si Wall na dating isang mapayapang nilalang, ay biglang naging mabagsik na mandaragit. Habang pinapanood niya si Wall, hindi niya maiwasang humanga sa tibay ng depensa nito. Nagliyab ang enerhiya ni Wall habang patuloy siyang nag-ipon ng lakas. Ngumiti ang estranghero at tinanong kung natulungan na niya ang bata na maabot ang tunay nitong potensyal. Napalibutan si Wall ng isang matinding bagyo ng mana, kumikislap ang enerhiya sa kanyang mga kamay. Tahimik na pinagmamasdan siya ng estranghero habang ang berdeng mana sa paligid nito ay tila may sariling buhay. Ang hangin sa paligid ay nananabik sa paparating na sagupaan. Muling ngumiti ang estranghero at sinabing habang tumatagal ito, lalong nagiging interesante ang laban. Sa isang simpleng kumpas ng kamay, tumawag siya ng isang dambuhalang dragon na may malamultong anyo, dahan-dahang bumababa patungo sa kanila. Binalaan niya si Wall na kung magpapabagal pa ito, siya mismo ang mapapahamak. Bumuka ang bunganga ng dragon, ilang pulgada na lang ang layo sa mukha ng estranghero. Yumanig ang buong lugar nang magbanggaan ang kanilang mga kapangyarihan, nagpakawala ng matitinding alon ng enerhiya sa lupa. Hindi inalis ng estranghero ang tingin niya kay Wall habang sinusukat ang kanyang susunod na galaw. Sa parehong sandali, lumitaw si Mayna sa tabi ni Wall at biglang nilamon siya ng apoy mula ulo hanggang paa. Pinakawalan niya ang isang napakalakas na sinag ng enerhiya na tumama sa lupa na may nakasisilaw na pagsabog. Dahan-dahang lumapit ang estranghero kay Wall, may halong kaba at pangamba. Sa gilid ng kanyang mata, napansin niya ang isang kumikislap na gintong sinulid, nakapulupot ito sa kanyang binti, nagmumula sa kamay ni Wall. Biglang bumalot sa kanya ang takot habang sinusubukan niyang unawain ang nangyayari. Bago pa siya makakilos, hinila siya ng mga sinulid pa itaas. Napadpad siya sa ere, lubos na nakasalalay sa kapangyarihan ni Wall. Tiningnan niya ito ng diretsyo sa mata at napagtantong masyado niyang minamaliit si Wall. Tahimik niyang inamin sa sarili na mas kahanga-hanga ito kaysa sa inakala niya. Si Wall ay lupaypay, duguan, halos wala ng lakas. Hindi makapaniwala ang estranghero na nakaligtas pa ito at patuloy na lumalaban. Napaisip ang estranghero, ito ang unang beses niyang humarap sa isang tulad ni Wall. Paano kaya kung binigyan pa ng kaunting oras si Wall? Naisip niyang ito na ang tamang pagkakataon upang tapusin siya,
Pero nang tignan niya si Wol, nakita niyang pulang-pula ang kanyang mga mata, ngunit walang bahid ng takot. Napagtanto ng estranghero na si Wol ay isang taong gagawin ang lahat upang manalo. Bahagya siyang napangiti, iniisip kung dapat ba niyang tapusin ito ngayon. Ngunit alam niyang kung magkakamali siya, maaaring siya ang mapahamak sa huli. Iniisip niyang masyado na siyang matanda para makipagsapalaran sa kanyang kalusugan. Nakahiga si Shinwo sa gitna ng labanan, tuliro at naguguluhan. Biglang may isang estrangherong lumapit at iniabot ang kamay. Ang paraiso ay isang bagay na hindi natin makukuha, sabi nito. Sa isang kumpas ng mahika, lumutang sa ere ang bata. Binalaan siya ng estranghero na maaaring pagsisihan niya ito kalaunan. Galit na sumigaw si Wol, tumigil ka, at pinukpok ang kanyang kamao sa lupa, dahilan upang kumalat ang mga bitak. Gusto niyang malaman kung bakit kinukuha ng lalaking ito ang bata. Mahinahon na kinalong ng estranghero ang bata at sinabing sinusubukan lang niyang iligtas ito. Nagduda ang ating bayani, bakit kailangang iligtas ang bata? Tumugon ng estranghero, sinabing hindi niya ito maipapaliwanag ng maayos. Hindi mo rin maintindihan, dagdag pa nito. Naggalit ang mga ngipin ni Wol. Mariing sinabi niyang hindi maaaring kunin ng estranghero ang bata nang walang paliwanag. Tumawa lang ang estranghero. Hindi ko kailangan ang pahintulot mo, sagot nito. Aminado siyang hindi niya alam kung paano napunta ang bata sa labanan, pero iginiit niyang hindi ito nararapat doon. Kapag nanatili ang bata rito, tapos na ang Sichuan, anya. Kinilala niya ang kakayahan ni Wol, ngunit sinabing kaya lang nitong alagaan ang sarili. Tinanong ni Wol kung paano niya paniniwalaan ang sinasabi nito. Tinalikuran siya ng estranghero at sinabing hindi niya kailangang kunin ang tiwala ni Wol. Ipinakita niyang hindi siya urong dahil hindi siya natatakot sa kapangyarihan ni Wol. Tinawag pa niya ito sa pangalan. Matalim ang tingin ni Wol, iginiit na dapat muna niyang malaman ang pangalan ng estranghero. Wayne Sovereign, pagpapakilala ng lalaki. Bigla siyang lumutang sa ere kasama si Shinwo, ang kanyang mukha unti-unting naglaho sa isang kumikislap na portal. Naupo si Wol sa gitna ng labanan habang papalubog ang araw. Mahinang bulong niya, kapag lumitaw ang espada ng mga pinaslang sa dapit hapon, magiging duguan ang langit. Alam niyang kailangang maghanda ang mundo sa paparating na kasamaan. Noon niya napagtantong na isahan siya. Samantala, sa tahanan ni Suyon, nag-aapoy sa galit si Shin habang nakatingin sa mga bangkay ng 7 kasapi ng 7 Star. Hindi siya makapaniwalang maaaring mapatay ang 7 sa loob lamang ng isang gabi. Napansin niyang ang 7 nasawi ay pawang mga sikat na mandirigma mula sa lalawigan ng Hunan. Nakakapagtaka na nagawa nilang makakuha ng ganoong atensyon, kahit na napakaraming mas malalaking sekta sa paligid. Sigurado si Shin na mabilisang pinatay ang mga ito. Alam niyang magaling si Wol, pero sa mundo ng labanan, palaging may mas malakas. Ang mga masyadong namumukod tangi ay madalas nagdadala ng kaguluhan. Iniutos niya sa kanyang katulong na suriin ang mga bangkay at alamin kung anong teknik ang ginamit. Habang naglalakad sila ng kanyang katulong, nalaman niyang nasa isang pagawaan si Wol na pinamamahalaan ng isang kasapi ng pamilyang Tang. Agad niyang iniutos sa katulong na alamin kung ano ang nangyayari sa pagitan ni Wol at ng mga tagapagmana ng pamilya Tang. Alam niyang mahirap kontrolin si Wol, pero kung makakakuha sila ng mahalagang impormasyon, maaaring maging malaking kalamangan iyon sa kanila. Samantala, nasa tahanan ni Sochu si Wol at ipinaliwanag na kinuha ni Wayne Sovereign si Shen Wu upang protektahan ito. Nanlaki ang mata ni Sochu sa mga pangyayari noong nakaraang gabi. Napag-alaman niyang si Yusao mula sa Pitolie Star Hall ang nagsimula ng sunog na tumupok sa bahagi ng mga slums at nagdulot ng kaguluhan sa buong Chengdu. Hindi makapaniwala si Sochu na gagawin ng Pitolie Star Hall ang ganoong bagay dahil lamang kay Shindu. Napaisip siya kung anong lihim ang tinatago ni Shindu na nakatawag ng pansin ng napakaraming makapangyarihang tao, kasama na si Wayne Sovereign. Nang marinig iyon, tinanong ni Wol si Sochu kung kilala niya si Shindu. Tumango si Sochu at ipinaliwanag na si Shindu ay isa sa pinakamalalakas na mandirigma, kahanay ng 2 pinakamalalakas na trio sets, ang Trio Manners at ang 3 Rulers. Maging ang mga bata ay narinig na ang pangalan niya. Medyo nalito si Wol at napagtantong hindi pa niya ganap na nauunawaan ang Jianghu. Nagtanong siya kay Sochu upang ipaliwanag, pero bahagya lang itong napailing at sinabing hindi niya alam kung saan magsisimula. Ipinaliwanag ni Sochu na ang Berserk Martial Sect ay itinatag ni Great Li,
na nagtapos sa Great Demonic War at dahil doon, naging isang napakalakas na sekta. Ang kasalukuyang pinuno nito ay si Li Cheng, anak ni Li Gok. Samantala, si Zhang Chanhua, ang Heavenly Martial Master, ay kilala sa pagkatalo sa pinuno ng Celestial Demon Troop na nagdulot ng kaguluhan sa Jeonggu. Dahil sa kanilang napakalaking kayamanan, naakit ng sekta ang ilan sa mga pinakamahuhusay na mandirigma. Kasunod nila ay ang tatlong tanyag na sekta, ang Shaolin Temple, ang Wudang Sect at ang Mount Hua Sect. Nakilala sila noong panahon ng dakilang digmaang demonyo. At naroon din ang tatlong manor, ang Divine Moon Manor, Phantom Sword Manor, at Rain Sword Manor. Kahit maikli pa lang ang kasaysayan nila, taglay nila ang matinding lakas. At huli, ang tatlong tagapamahala, ang Dragon Heaven Gorge Martial Sword Troop at ang Water Heaven Society. Dati silang bahagi ng 10 tagapamahala, pero silang tatlo lang ang nakaligtas sa digmaan. Kasama ng 8 bituin at ng 3 dakilang pinuno, sila ang namamahala sa Jeonghu. Isa si Wine Sovereign sa 3 dakilang pinuno, kasama sina Martial Sovereign Yombol at Sword Sovereign Hanyu. Nang tanungin ni Wol ang tungkol sa 8 bituin, sinabi sa kanyang magtanong na lang sa iba. Doon niya napagtantong mahigit 20 ang kasing lakas ni Wine Sovereign. Saka lang niya naunawaan kung gaano kalawak at kasagana sa talento ang Jeonghu. Parang palakas siya na natrap sa balon. Sandali siyang nag-isip at pinagplanuhang kunin si Shinwu pero sinabi sa kanyang hindi na kailangan. Kinuha na siya ni Wine Sovereign at mas mabuti na rin yon para sa bata. May kaunting lungkot ang lalaki para kay Wol pero naalala niya ang kanyang kabataan. Iniwasan lang ni Wol ang usapan at tinawag itong isang magandang aral pero sa loob-loob niya, determinado siyang huwag na muling matalo. Kinabukasan, nagsuot siya ng kasuotan ng isang alagad upang magmukhang isang disipulo at hindi agad mapansin. Alam niyang kailangang patibayin ang sarili upang walang mangahas lumapit sa kanya, pero una niyang kailangang alisin ang nagmamasid na mata ng Hao Clan. Sigurado siyang kaya niyang magtago, pero hindi perpekto ang plano niya kaya naisip niyang manatili sa dilim habang nangangalap ng impormasyon. Iniisip niya ito ng malakas o parang nakikipag-usap sa kanyang alaala. Naglakad siya papunta sa Ezru Wind Manor, pabulong na pinag-uusapan ang isang lihim na imbakang yaman habang may banat laban sa pinuno ng isang misteryosong grupo. Parang iniisip niya ito ng malakas o parang may kausap sa kanyang isipan. Habang naglalakad sa tabi ng mga palumpong, may lumapit na estranghero at binanggit na may balon sa direksyong iyon. Patuloy siyang naglakad habang iniisip ang kanyang mga kaibigan. Sa kanyang paningin, parang nagkakasiyahan ang kanilang mga espiritu sa may balon, nagwiwisik ng tubig sa kanya, habang ang isa pa ay nakahiga sa damuhan. Naalala ni Wol kung paano madalas tumayo sa likuran niya ang kanyang kaibigan. Ngayon, naroon siya sa harap ng isang imahinaryong kasintahan, tinatanggap lang ang lahat ng damdaming bumabalot sa kanya. Habang naglalakad siya sa tabi ng mga palumpong na balot ng sapot ng gagamba, lumingalinga siya sa lumang gusali at naisip na tila wala nang may pakialam dito, lalo na matapos bumagsak ang Blood Shadow Group. Pinapaalalahanan niya ang sarili na ang dahilan kung bakit siya naririto ay nasa loob mismo ng gusaling iyon. Naaalala ni Wol kung gaano ka-obses ang kanyang pinuno sa pera. Idinampi niya ang kamay sa isang kahon, iniisip kung ginamit ba ng kanyang pinuno ang mga lihim na mamamatay tao upang maipon ang napakaraming kayamanan. Nang tumingala siya sa kisame, naalala niyang dapat may nakatagong alahas sa mga lugar na hindi kayang abutin ng mga magnanakaw ng libingan. Inilabas niya ang kanyang mga sinulid, pinunit ang bahagi ng kisame, at tumalon sa loob ng madilim na puwang. Sa harapan niya, isang pulang dibdib ang naghihintay na buksan. Dahan-dahan niyang binuksan ito at hinugot ang isang lumang libro mula sa loob. Sigurado siyang nakita na niya ito noon. Isang estrangherong bata ang dumaan sa tabi niya, mahimbing na humuhuni. Huminto ito sa may pintuan at napansin ang isang lalaking nakaupo sa trono sa harapan niya. Tinawag siya ni Wol sa pangalan. Napaatras si Qiang, natakot, at tumakbo palayo kay Wol na nakaupo pa rin sa trono. Pasigaw siyang humingi ng tulong sa labas, pero tumawa lang si Wol at sinabing wala nang darating. Samantala, nakatayo si Fachu sa gitna ng mga nakabiting bangkay, wala pa ring ideya sa mga nangyayari. Mukhang tuwang-tuwa si Wol habang sinasabi niyang hawak na niya ngayon ang napakaraming yaman. Lumuhod si Qiang sa harapan niya at nagtanong kung siya ba ang Dark Moon. Biglang bumagsak si Qiang sa kanyang kandungan, umiiyak at sinasabing matagal na niyang hindi naririnig ang tungkol kay Wol. Nakiusap siyang patawarin siya nito.
Nagsimula nang humagulgol ang kanyang katulong, ramdam na parang nawala na ang interes ni Wol sa kanya. Hindi niya maunawaan kung bakit bumalik bigla ang Dark Moon matapos ang 7 taon. Yumuko siya kay Wol at iginiit na hindi niya kailanman kinalimutan ang kabutihang natanggap niya noon. Sinabi ni Qiang na nag-ipon sila ng napakaraming kayamanan upang ihandog kay Wol. Nang tignan niya ang mga rehas, napansin niyang wala na si Wol. Nasa itaas na ito ng bubong ng nayon. Hindi makapaniwala si Qiang, binulong na mukhang kailangan niyang magbigay ng ransom para kay Wol taon-taon. Napaisip si Wol sa kung gaano karaming lungga ang tinataguan ng tusong kuneho. Alam niyang hinati ni Zhu Wangjiang ang lahat upang masaklaw ang iba't ibang lugar. Habang nakatanaw sa lungsod sa gabi, naisip niyang magiging abala siya sa paghahanap ng pera. Balik sa mga sinunog na bahay sa Jianghu, naiinis si Han sa sarili dahil hindi niya napigilan ang 7-star hall. Sinusubukan siyang pakalmahin ni Soha, sinasabing hindi niya kasalanan. Mahirap lumaban sa 7 stars nang hindi alam ang dalaw nila. Nirerespeto niya ang dangal ng tiyuhin niya at ang pagiging prangka ng matanda. Tumingin si Han sa mga manggagawa at sinabing mananatili siya sa Chengdu para alamin ang kakayahan ni Wol at tiyakin kung banta ito sa Jianghu. Nagulat si Soha at tumutol, hindi maintindihan kung bakit siya pinapalayas. Sinabi ng matanda na sundin niya ang payo nito. Ipinilit niyang huwag nang maging mapili dahil napakapanganib ni Wol. Matigas ang paninindigan ng matanda na ayaw niyang mailagay si Soha sa panganib. Medyo nalungkot si Soha, pero sinabing susundin niya ang payo nito. Humingi ng tawad ang matanda dahil hindi na ipakita sa kanya ang Jianghu, pero sinagot niya ito na sa susunod makikita niya ang lahat. Sinabi niyang uwi muna siya pero babalik din, nagpaalam at sinabing mag-ingat ito. Tumango ang matanda. Biglang lumundag si Shin at sinabing kaya niyang alagaan ang sarili. May isang grupo ng mga lalaki na naglakad paakyat ng hagdan, bawat isa may dalang kabaong. Dumaan sila sa arko ng Thunder Temple at inilapag ang mga kabaong. Lumuhod ang mga mandirigma, nagmamakaawang tulungan sila ng tagapangalaga ng kamatayan na makatakas sa hindi makatarungang sitwasyon nila. Sa loob ng templo, tinanong ni Blaod Badha kung sila ba ang mga disipulong ipinadala sa Sichuan. Lumuhod ang isa at ipinaliwanag na sinunod lang nila ang utos ng dating pinuno na pumunta sa Jianghu. Nais malaman ni Buddha kung bakit sila bumalik sa halip na magtatag ng base. Lumuhod palalo ang mga disipulo, nagmamakaawang patawarin sila, sinabing nawala sa kanila ang mga pinuno dahil sa Qincheng sect at napilitang tumakas nang wala ang mga ito. Nagmamakaawa sila kay Buddha para sa tulong. Galit na galit si Buddha, sinasabing hinayaan ng grupo niyang makawala sa kontrol ang sitwasyon at hindi ito basta-basta palalampasin. Ipinangako niyang ipapadala si Hafcam para maghiganti. Pinatigas niya ang panga niya habang iniisip si Wol at iginiit na matinding pagsisisihan ng Qincheng sect ang ginawa nila. Naalala ni Qin ang mga nakaraang panahon. Naglalakad ang mga tao sa palengke, nag-uusap tungkol sa matinding lamig at yelong dala ng taglamig. Masaya silang sa wakas ay nag-init na ang panahon. Isang lalaki ang sabik ng bumalik sa pangangalakal. Samantala, naglalakad si Shin sa lansangan, naiinis dahil hindi niya mahanap si Wol. Naglakad siya sa gitna ng mga tao, iniisip kung baka umalis si Wol sa Chengdu dahil masyadong tahimik doon. Isang lalaking may pulang mata ang tumingin sa kanya nang may pagtataka. Dumaan ang isang karwahe at biglang lumitaw si Soha sa kanto, agad siyang niyakap. Nagulat siya at tinanong kung kumusta na ito. Sinabi ni Soha na hinanap siya nito dahil matagal na silang hindi nagkita at natutuwa siyang ligtas ito. Tinanong ni Shin kung paano siya nakadaan sa nagyelong mga daan. Ipinaliwanag ni Soha na may kasama siyang isang kaibigan na lumabas mula sa karwahe. Ipinakilala ni Won Gayaong ang sarili niya at nagtaka si Shin kung paano siya kilala ng pamangkin niya. Napagtanto niyang ang kaibigan ng pamangkin niya ay isang disipulo ng Sword Sovereign, ang direktang estudyante ni Hanyu. Tumingin ito sa tiyuhin niya at iginiit na matagal na silang magkaibigan ng pamangkin niya, pero ito ang unang beses na bumiyahe silang magkasama ng ganito kalayo. Tumayo siksin sa harap nila at sinabing naroon siya dahil sa pamangkin ni Shin. Humingi siya ng paumanhin sa kaibigan nito sa abalang na idulot niya. Nagkibit balikat lang ang isa, sinabing wala namang problema dahil may pupuntahan din talaga sila. Binanggit niya na may Golden Heaven Clan meeting na nagaganap doon. Nagulat si Shin nang marinig ito na maraming batang mandirigma ang nagtitipon sa Chengdu.
Sinabi ni Soha na masyado siyang magiging abala para makasama sa hapunan kasama si Shin dahil sa dami ng tao roon. Samantala, may isang lalaking lihim na nanonood sa kanilang pagtatagpo. Lumipat ang kwento sa isang bar kung saan nakaupo si Pyong sa isang upuan at tinawag sina Soha at Won. Nag-usat sila at sinabing matagal na silang hindi nagkikita. Tinanong nila siya kung dumaan muna siya sa bahay aliwan. Sumagot siya na magagaling ang mga babae sa Jungho. Tinanong ni Seoha kung nasaan ang iba nilang mga kaibigan. Isa-isa nang lumapit ang iba pa nilang kasama sina Seowon at Jeomwoo, ang pinuno ng Golden Heaven Society. Tumingin si Jeomwoo sa mesa at sinabing matagal na mula nang huli silang magkita. Biglang nanigas ang mukha ni Jeom. At dito na nagtatapos ang ating video. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan mo, huwag kalimutang i-like at mag-iwan ng comment sa ibaba. At syempre, kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin mo na yung subscribe button at ang bell icon para updated ka sa susunod nating content. Hanggang sa susunod na video. Ingat kayo palagi.